share ko po sa inyo ang mga librong binabasa ko or babasahin ko lang. Sa yung ibang libro dito hindi ko pa nababasa. Kakabili ko pa lang. So, mahilig din kasi ako magbasa ng libro. Actually, marami pa akong libro kaso na ibenta ko na dahil sa matinding pangailangan din. Ngayon, nagkukulik ulit ko ng mga libro. Well, syempre may mga libro akong pang-Wattpadan. May libro din akong mga fictional and non-fiction. So, eto, mag-book review tayo. Gusto ko, hindi lang book review, gusto ko share sa inyo yung mga librong binabasa ko. Okay, start with my Wattpad book. Yung author si hirapan akong basahin kasi ito nga, hirap nga basahin kasi ang pangalan niya is Bixin Ann. Ewan ko paano kung basahin to, Bixin Ann. Pero gusto ko ng kwento niya. Marami pa akong nababasa sa mga Wattpad. Start with Bixin Ann. Ito, may ko na collection ng Prince of Hill, Prison Home. Actually, kompleto dapat ko na. Ano ko na sa inyo iba. Dapat. Andito lang yun Prison Hill, ito. Diba? Ito ko. Prince of Hill. Prince of Hill, The Devil's Stolen Heritage, ni Bixin Ann. Ang kwento nito is yung si Hannah Victoria, yung nakalimutan ko na. Basta nabasa ko na to. Basta, Prince of Hill, kill is to live and to live is to love. Ano siya, kaya hindi na nakapagtaka, nagtrabaho siya ngayon bilang isang bouncer sa club. Hindi niya rin alam kung ba't siya pinalaki. Basta sabi ng lolo niya, kailangan niya ng skill na ito sa hinaharap. Out of the blue, tumawag ang ating na si Rebecca para balaan siya na kailangan niya magtago dahil sa banta sa kanilang mga buhay. Ngunit huli na ang lahat na isang grupo ng mga armadong lalaki ang dumakit kay Hannah upang gawin siyang pain. Si Rebecca ang punot dulo ng lahat. I think yung ninakaw ni Rebecca na stolen heritage nga. Stolen heritage kasi yung title, The Devil's Stolen Heritage. Ano yata si Rebecca dito is assistant ni Draco. Siya ang pinanghihinaang ninakaw na isang Asian goblet na pinagkaguluhan ng buong mundo dahil sa mitong nakakapalibot dito na napagbigay ito ng buhay na walang hanggan. Ngunit nagkamali siya ng kinalaban dahil may-ari ng sinasabing stolen heritage ay boss niya mismo. Walang iba kundi ang obsession ni Hannah, ang taong walang humpay niya sinasamba, si Draco Antonio Iban, ang Prince of Hill number 2. Apat sila yung boss. Yung isa yung sa yun ang pinaka-favorite, yung Prince of Hill number 4. Ito, si Prince of Hill, si Phoenix to. Prince of Hill, Savage Billionaire, One Night Stand. Ang bida dito si Yvette saka si Phoenix. Si Yvette de la Merced, a beautiful gallery owner and a woman who's never been in a relationship. So, isa first to take the Cassiopeia back in her hands na magkasakit ang tiyahin niya. Tiyahin ni Yvette, napilitan siya ibenta ang bahay ng isang pribadong kumpanya, ang Pratley Incorporated. Now, her mission to reclaim the ancestral property. Nagdesisyon si Yvette na gamitin to her advantage ang matagal ng pagkagusto sa kanya ni Carlos Pratley, ang inakala niya may-ari na kumpanya. Kaya namang unang pagkakataon ay nakapag-date siya rito. Yvette had unexpectedly fallen and made love with her date. Matapos ang ilang buwan, nalaman niya ang lalaking nakasama niya nung gabing yun ay hindi si Carlos Pratley, but the real owner of Pratley Incorporated, none other than the Prince of Hill number 3, si Phoenix Arthur Desira Globa. So yun, kakaiba yung mga next is Prince of Hill, Dare to Kiss the Devil.
siya si Prince of Hill. Ito si number 1. Si number 1. Ang bida dito si Eliza saka si John Rex. Si Eliza is a skilled assassin. Oo. Skilled assassin siya, nakita niya. Kasi si John Rex dito, isang doktor. Oo. So, si Eliza is a skilled assassin moonlighting as a bodyguard for small-time mafia boss. Ginagawa lang niya ang trabaho ito dahil meron siya secret agent to find the masked wolf. Ang masked wolf, yun yung doktor. Ang pinakamagaling na neurosurgeon na doktor in underground world. As Ali tried to search for him to cure her beloved mother. Nalaman din niya ang sekreto na kanyang nakalaan sa gitna ng kanyang misyon. Next is Olympus Academy. Nabili ko yung Olympus Academy 2. So, hindi ko pa nababasa yung 1. So, hindi ko muna siya nabasa. Kaya, success siyang bida dito. Pero, hindi ko na maano ito kasi nga, hindi ko pa nababasa yung 1. Next is Hell University. Pinaka-favorite ko. Ito yung, magkakaibigan sila na napunta sa, basta, yung pinuntahan nila yung parang lugar na wala katao-tao. Yung parang gubat na hindi mo alam na, basta yun na yun. Hinahanap na kasi nila yung school na tawag doon. Na parang mysterious, ganun. Eh, hindi naman nila alam yung school na yun ay tuwing gabi, mga pagtatakang alas 7 yata, ay syempre may curfew yun. Pagpatak ng alas 7 ay meron nagpapatayan, ganun. So, ang bida dito, basta anim sila na ipaglalaban yung buhay nila sa loob ng school na yun. Pero, alam ko yung DNS, nanalo pa rin sila. Next na Wattpad. May Wattpad pa ba ako? Wala na akong Wattpad. Yun na yung Wattpad ko eh. Next is meron pa akong Wattpad. This is Voiceless. Ang co-author nito is si Habisin Discour. Tapos yung illustration by Inwelicious. Ang kwento dito yung is nakalimutan ko na. Ayun, ito yung bida dito is favorite ko yung banda na pangalan ay Syntax Error. Tapos you meet them in embarrassing situation and kailangan niya magtrabaho dun sa banda na yun. Tapos, syempre, nagtrabaho siya dyan. Syempre, yung buhay niya magiging complicated. From a farm, turn a friend, and turn to lover. And you discover more. Yun ang kwento. Yun na yung mga Wattpad ko. Ito yung mga Wattpad ko. Ngayon, next is, punta tayo sa syempre, may libro akong daily bread. Hindi yan nawawala. Next is, hindi ko pa to binabasa yung kay Ana Wang. Pero, gusto kong hindi ko muna siya babasahin kasi hindi ko pa nabibili yung 3 pa. Ano ba yung mga 3? Nakalimutan ko yung mga pangalan nila. Basta, ito pa lang yung book 1 niya, Twisted Love. Pero sabi na may pagka yung 19th class Paradise PG yun. Tapos yung bida dito si Alex Polcol. Tapos yung si Alex, yung Nelly, tapos yung female dito si Aba Chen. Basahin ko yung yung saman. Alex Polcol is a devil blessed with the face of an angel and course with a passing he can escape. Driven by a tragedy that haunted him for most of his life, his reckless pursuit for success and brilliance leave a little room for matter of the hearts. But when he's forced to look after his best friend's sister, start to feel something in his chest.
a crack, a melt, a fire that contains word as in Newton. Abby is a free-spirited crackling nightmare of a childhood she can remember. But despite a broken past, she never stopped seeing the beauty in the world, including the heart beneath the icy exterior of Maman she did want her brother best friend. Oh! So, ibig sabihin, si Alex Bolgo is a best friend ng kapatid ni Abachet. Okay. Pero hindi ko muna siya mapasa. Pero pag nabasa ko, sabihin, kukwento ko sa inyo anong story nito. And next is, eto. Japanese to. Kasi nag-aaral ako ng Japanese ngayon. Oh, look. In Japanese talaga yun. So, yung iba kasi hindi ko maintindihan dahil may mga ano pa to. Kanji. Hindi ko pa memorize yung kanji. Yung ano pa lang. Hiragani pa lang. Saka yung ano. Kaya wala pa akong hindi pa yan nabasa. Sunod is non-fiction. Ang mga non-fiction ko dito is all about psychology. Tulad nito. Subtle of Art, Giving Up. Binili ko to kasi yung time na yun is yung time na yun kasi gusto ko mag-aral ng psychology. Kaso hindi nga natuloy dahil financial. Pero ako yung gusto kong course din. Ang dito, ang kwento dito, hindi siya kwento as in non-fiction siya na pwede kang matuto about the life. At tulad, basahin ko sa inyo yung dito. Notes dito. He never gave up. He never stopped trying. He always believed in himself. He persisted against all odds and made something of himself. Ayun, ang magandang Ito. A man fight for what he wants, never give up, eventually achieve his wildest dreams. Ang author nito si Mike Manson. Si Mike Manson is a star blogger with more than 2 million readers and he lives in New York City. Ito yung first book niya, South of Not Giving Back. Tapos may part 2 pa siya ng Everything is Back. A book about hope to. Kasi itong Subtle Art of Not Giving Back, di ba, about life, ito yung counter-intuitive approach to living a good life. Ito naman about hope. Basahin natin yung dito. Wala pa. Hindi ko pa ito nababasa. Kaya, ito maganda. You have 2 brains and they're real bad at talking to each other. What? You have 2 brains and they're really bad at talking to each other. Okay, let's pretend your mind is a car. Let's call all the consciousness car. Your consciousness car is driving along the road of life and there are intersections on ramps and off ramps. Those roads and intersections represent the decision you make as you drive and they will determine your decision. Yung utak mo yung drive, yung nagda-drive dito. Tapos, yung utak. Tama, yung mind is a car. Yung consciousness car. Tapos, yung nagda-drive along the road of life. Tapos, ito rin yung tapos may nadadaanan kang roads and intersection represent yung mga decision na nagawa mo, gagawin mo as you drive to the, ikaw na rin yung mag-determine kung anong destination ang gusto mong puntahan. Next is how to analyze people. May 10. Alam ko 10 yung dito eh. Hindi pala 10. 13 laws about the manipulation of human mind. Gusto nyo basahin? Kaya tayo, ano yung sabihin? May dito eh. Chapter 1 is, yung chapter 1 dito, wait.
I forgot. Ay. Oh. Loss number 1. Hide your intention. Hide your intention. Yung hide your intention, lying is perhaps the oldest and most effective form of manipulation around. Hide your intention. Lying daw. Sunod daw, number 2 is attention seeking. Nice. Ayun yung mga yung mapagpanggap na, hindi mapanggap, yung a little bit of drama na magkaka-interest sa'yo yung tao. Tapos, number 3, behaving emotionally. Manipulator could be highly emotional individual. Emotion. Magamit siya ng emotion. Yung masyadong dramatic. Yung hysterical nag-outburst. Ganon. Sunod na, number 4, playing victim. Wow. Nice. Andito na lahat. Yung playing victim. Everyone always feels sorry for them. Playing victim, parang akala mo, siya na yung victim mo sa buhay ng malamang char. Tapos, law number 4, taking credit where it's not true. Taking credit where it's not true. Yung manipulator have no qualms about getting you to do most of the effort. Parang inaako niya agad kahit na wala pa nga. Ibig sabihin, alam niyo yung mangyayari. Ginawa niya. Tapos kunyari, siya may kasalanan. Tapos, number 6, depend on me. Manipulator want you to feel like you need them in your life. Number 7, selective honesty. Tinatamad na akong basahin. Basahin na. Basahin mo na lang. Basta analyze people. Okay. Analyze how to analyze people, 13 laws. Tapos may 7 strategies to figure out quickly about the language. Dive into dark psychology and persuasion for making people. Meron ba ito yung mga dark psychology? So, mabasa yun. Sunod, atomic habit. The best. Ito yung the best. Tapos yung author nito si James Clear. Ito yung easy proving way to build a good habit and break bad ones. Tapos yung nito, connect din to kay kay Mark Manson. Pag nabasa niyo yung Everything is Pop, saka yung The Subtle Art Not Kevin Pop, ito yung sunod ko. Yung Atomic Habits. Maganda rin yung nito. Yung unang nabasa ko dito, siya? Sino ba yung na yun, matanda na yun? Ayun, basahin nyo na. Tiny changes with one colossal thought. Next. It started with the keys. Siya, romance talaga. Tapos, yung author niya si Miranda Dickinson. Tapos, ito yung okay, basahin ko na. Sometimes love happens when you at least expect. As the singer in the wedding band, Romeo Lee Parker has seen her first share of happy ending, even though her own love life isn't quite as simple. On the last Saturday before Christmas, shortly after disastrously declaring her love for best friend Charlie, Romeo Lee has a brief encounter with a handsome stranger whose heart-stopping kiss changed everything. So, yung babae dito, umamin doon sa best friend niya, nararamdaman niya. So, pero, ayun nga, naka-meet siya ng stranger. Stranger na nakiss niya bigla. Magaling? Dahil yung first kiss niya, hinanap niya ito. Okay. The only book that you want to pour up with is being perfect for fans of Jill Mansell and Sophie Kinsella. Sino yun? Kilala niyo? Jill Mansell sa Sophie Kinsella. Ma-search nga yan.
started with a kiss kay Miranda Dickinson. A girl who inamin niya sa crush niya, hindi niya crush, sa best friend niya yung nararamdaman niya, pero napunta sa stranger. He kissed a stranger! Sunod, kay The Dying Arts by Mark Billingham. A world-class crime. Sa mga gusto ng mystery. Yung mga gusto yung mga crime. Ito yan. Si Mark Billingham, The Dying Arts. Ito yan, maganda to. Okay. Nandito na yung suicide, suspension, secret. Katulad ng suicide, a cluster of suicide among the elderly. Such things are unknown to the police and the deaths are quickly dismissed. Sunod, suspension, step out of line. Tom turn ng bida dito. Suspension. Parang hindi naman. Secret, unable to trust anyone. Secret na, unable. Mike Billingham, The Dying Arts. Tom turn. Sunod is Translation, The Last Juror. Okay. Maganda to. Maganda to. Ito yung in 1971 na more colorful weekly newspaper. The Fort County town went back to the spies and its main ownership was assumed by 20-year-old college dropout named Willie Traynor. Si Willie Traynor yung bida dito. The future of the paper looked grim until young mothers brutally raped and murdered by a member of the notorious Paget family. Willie Traynor reported all the gruesome details in his newspaper began to prosper. The murderer, Danny Paget, was tried before a Fox courtroom in Clanton. Ibig sabihin yung sa story na to, may mother siya na nanarape saka na murder. Ngayon, may witness is a 20 years old college dropout, Willie Traynor. Ni-report niya to yung by details. Tapos, parang nag-ano rin siya sa newspaper. Ayan. Tapos hanggang sa yung murder na to, yung murder nila dito si Danny Paget. Kasi nga, Paget family. Tapos yung trial came to startling dramatic and the defendant threatened revenge against the juror of the convicted king. Okay. Next is Where Friday Children. Yung mountain. Ang story nito, since her divorce years ago, Kit Hago feels she has finally got her life on the back track. Okay. So, yung bida dito is si Kit Hago na nakipag-divorce sa asawa niya. Yung pamangkin ko kasi yung bumabasa nito, kaya hindi ko pa siya nababasa. So noon, alam nyo to. Kasi nabasa ko na yun. Yung may tips. Basta alam nyo yung kay Stephanie Meyer, yung Twilight, Eclipse, yung New Moon, tapos yung Breaking Dawn. Alam nyo na rin yun. So noon, kay Jeffrey Archer, Heads 1-2. Ang dito, ang story dito is tungkol kay Alexander Karpenko. Ang ordinary child siya. Isa siyang ordinary child na ayun nga yung na maglilid sa isang countryman. Yung nanay niya saka siya ay umalis sa Russia dahil yung father nila assassinated by KGB. Hindi ko alam kung sino KGB yan. Pero hindi ko pa ito nagtapos masahin. Basta yun. Na tumakas sila. Tapos, during that time, yun nga, yung nagkaroon siya ng struggle.
Pero ano, may marami siyang nagawa. Kasi nga, nag-lead siya ng compliment sa Amerika ba yun? Sa Great Britain. Sunod is Queen of the Turning by Erika Johansen. Maganda to yung para siyang yung girl dito is a princess. Not a princess, but ano mo yun, parang alam mo yun, you call that is nakalimutan ko na, kaya ko nang basahin ulit. Pero ano siya magiging natural, Queen of the Turn. Ano siya, isang prinsesa na nagtatago. Pero may mga ano rin siya na good queen siya. Ayun, yung mga libro na yun. Sana may magustuhan ko yung libro doon. Kala mo binibenta. Wala lang. Share ko lang sa inyo yung mga librong binabasa ko. Paparamingin ko pa to. Gusto ko pa to. So, ayun, yun lang. Sana may mga natutunan kayo. Pero, thank you. Thank you for watching. And, I hope na naging maganda yung may natutunan kayo or may mga nagustuhan kayong libro, bilhin nyo na lang. Oo, bilhin nyo na lang. Sige, yun lang. Thank you. Thank you for watching. Have a nice day. Yeah. Bye.